ngayon ay kumpate na. Let us clap for them. Sa ating pong Chairperson ng Conference Council, Madam Edelita Cover. Of course, hindi natin kalilimutan ng UCCP Marcela. Sa pamumuno ng kanilang Chairman, Chairperson Elvio Francisco, sa pamumuno at pamamahala ng ating pastor sa UCCP Marcela, Pastor Iggy Manapat. Let us clap for them also. Likewise, we extend a warm welcome and heartfelt thanks to all delegates and of course our church workers, active and retired. Ang kapurihan ng Panginoon ang siyang sumainyo. Alam niyo ho ang ibig sabihin ng stress. Alam ho ninyo ang ibig sabihin ng tense. Kahapon was a very tedious session. Bagamat salamat, patuloy naman tayo nagkakaisa sa awa ng Diyos. Good morning to everyone. Good morning. Alam niyo po, when I was younger, so much younger today, wala akong narinig sa amin na nagsabing stressed ako. Ito yung salitang, that was the time when we really know the correct spelling of the word stress. Pero ngayon, lahat na lang ng tao, kahit mga kabataan, high stress. Yung pong anak naming panganay, si Aldo, dati po nasa corporate, katrabaho siya. Madalas nagugulat kami sa bahay ni Ma'am Hazel, biglang umuuwi. Alanganing araw, wala ka bang pasok? Lagi niya sinasabi, meron daddy, kaya lang naka-wellness break ako. Ano yun? Daddy, yan yung pag-stress ka sa work, entitled ka na mag-leave. Ang tawag doon, wellness break. Now you know. It means a term used by companies to allow employees time for self-care, especially in terms of mental health. Kaya pag stress daw tayo, kailangan nating magpahinga. Amen? Pag-aalaga daw yun sa ating mental health. And did you know sa DepEd ngayon, meron na silang wellness break, sabi ni Mother Hazel. Hindi lang estudyante, pati mga teachers, to rest and recover. That's why pagka kayo po ay tense na sa inyong trabaho, nai-stress na kayo sa pamilya, nai-stress pa kayo sa simbahan, all you need to do is rest for a while. Because naniniwala tayo na hindi nakakabuti sa katawan ang stress. Siguro ngay totoo. Pero ang stress, I tell you, ay nakabubuti sa ating kaluluwa. Imagine a life without stress sa buhay. Wala kang matututunan because a stress-free life is not a good teacher. Because the most important lessons in life we learn under difficulties. And did you know, merong pag-aaral na ginawa ang Union Christian College. Ang eskwelahan, ang kolehiyong pag-aari natin,
according to their president, Dr. Perty Ano, a professor in the seminary, the administration of UCC has decided to abolish wellness break in UCC. Inalis nila yan. Sabi ko, ha, sir? Really? Yes. Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit? Sasagutin ko kayo. Because they observe that people, especially students, tend to take more breaks. They become more prone to weakness of spirit. And this has also led to an increase of suicide attempts among young people who are not accustomed to stress. Translate, no pain, no gain. Sa Tagalog kasi, pag may tiyaga, may nilata. Because an easy life is a bad teacher. Alam yan ng mga pastor natin ngayon. Alam yan ng ating mga diaconal ministers na narito ngayon. They understand what it means to be stressed. And they know how it feels to experience tension in life. Kaya kung meron tayong dapat pasalamatan ngayon, pasalamatan ng mga manggagawa ng Iglesia ng Manila North Conference, lalo na mga retired church workers, sa kabila ng tensyon ng buhay, nag-retired na at inubos ang nalalabing buhay sa bahan. Kudos to you all. Palakpakan po sila. In our ministry, tension and stress are integral parts of our life of service. Hindi dapat takasan, kundi dapat yakapin at pagtagumpayan. Kung naglilingkod ka dahil napapaboran ka lang, our service is incomplete. I believe that being a good leader, dapat marunong tayong tumanggap ng kahinaan, pagyakap sa pagkakamali, lalo tigit marunong tumanggap ng pagtutuwid. Alam niyo po, dito sa Manila North, marami akong mentor dito. Hindi niyo alam, lalo na yung mga pastor at obispo na nauna po sa atin sa ministry, marami akong natututunan sa kanila. Kapag napagtataasan ako ng boses, lalo na sa debate, sa floor, ni Bishop Sambat, alam niyo bang napupitan ako sa kanya? Really? Ang sarap mag-aral kay Bishop Sambat, labot sa tingin ko, nakukonsumisyon na siya sa session. But because of his prowess in debating, I learned to think more deeply. Kung nararanasan ko pupunahin ni Bishop Alan sa napakahinahong paraan, I am learning to humble myself all the more. Kapag nasisimangutan ako ni Ate Minyang at sinasabi ko anong laman ng kanyang puso, lalo kong natututunang magsalamin sa sarili. Baka meron akong hindi ginagawa, lalo na sa kabutihang asal. Kapag kinokorek po ako ni Bishop Noni sa table, even sa floor, natututunan ko pong magpuklat ng Constitution and bylaws. Kasi baka inuuto ako ni Bishop. Wala po yun sa family. Ay, sorry. Natututunan kong lalong mag-aral. Salamat, Bishop.
At kapag naririnig ko ang mga puna ng aking mga kasama, lalo na ang puna ng mga laiko, natututunan kong tumigil. I am learning to pause for a moment and reflect on my deficiencies. Dahil lahat tayo ay may kakulangan. Sa ating bagong quadrennial theme, walking with Jesus means walking with the honoring. Ang pagsunod kay Jesus, katulad ng inawit ng ating koro, ay pagsunod na puno ng sakripisyo. Hindi natin hinahangat ang magaang paglilingkod. At marahil isang hamon sa ating lahat, huwag nating hangarin ang papuri ng tao sa ating paglilingkod. Ang nakaraang 2 araw na annual session ay punong-puno ng hamon ng papuri at puna. Ang nagdaang eleksyon para sa mga bagong manunungkulan ngayon ay isang napakahalagang refleksyon ng isang pagiging malayang simbahan. Sa mga hindi bumoto sa akin, hinahangaan po kayo sa inyong paninindigan at kalayaan. Nagpapatunay lamang na tayo kumikilos ayon sa dikta ng sariling puso. Sa eleksyon, ako'y naniniwala na walang nananalo, hindi nakatalo man, as long as you're able to express your right and your freedom. Yan ang tunay na panalo. Sa mga nagsiboto naman sa akin, bakit niyo ko ibinoto? Ang inyong pagkikiwalay na nangangahulugan ng mayroon pa tayong lakbayin bilang nagkakaisang simbahan at kumperensya. Samahan niyo po ako in this service, merely not as your manager, but as your leader. Our gospel today works in the same light of leadership. We are called to be salt and light of the earth. Anong ibig sabihin nito? Ang asin ay hindi nagbibigay ng lasa, kundi nagpapasarap sa lutuin. Kapag ka ang asin, nalasahan mo na sa niluto mo, ibig sabihin, maalat na yan, kapatid. Kasi kung tama lang, sumasarap yan, pero hindi dapat nalalasahan. Hindi tayo dapat napapansin. Yung pong aking biyenan ay magaling sa baking. Sinabi niya, kapag ka gusto mong mas maging matamis ang tsokolate, dagdagan mo ng asin. Akala ko inuuto lamang ako. But it brings out the chocolateness of the chocolate. Alam po yan ni Ate Rosie, sa Pampangan, magaling mag-bake. Yes, you might shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Heavenly Father. Lahat ng ating gagawin ngayon, lahat ng ating paplanuhin, ay gawin at planuhin, not for us to be recognized, nawa ang ating layan sa paglilingkod, ay mapapurihan ang Diyos, higit sa lahat. Sa panghuli, meron pong English proverb which says, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. If you want to reach a destiny, walk with the right people.
sino ang kasabat natin sa ministeryo ito. Because you might be able to walk further, but with the wrong destiny. Sa ating quadrennial team, kung gusto natin maging mabuti ang ating ministeryo at hindi tayo magkulang, let us walk with Jesus and let us walk with the honoring. Samahan natin ang mga kapos, ang mga api. This is our call. This is our share. This is our part. This is our mission. Maligayang ika-79 na annual session. Mabuhay ang Manila North Conference. Mabuhay ang kumperensyang matatag. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.